tapos na yung live net. Hi and hello and everyone is one of you, no, kausap ko si Kuya Jepoy for today. Para nagbabanding sila ng kapatid ko. So, mag-unboxing po tayo ngayon na dumating na po yung ipinadala sa akin ni Mami Jasmine. No, salamat Mami Jasmine, mag-unboxing po tayo ng gift. No, at ito ay binili niya at ipinadala mismo dito sa bahay. So, ano po ba ito? Papakita ko sa inyo. Tawag ka doon pag... Nasaan? Nandun. Sa labas, sa gilid. Ano yung padala? Buwan. Ito po yung pinadala binili sa akin ni Mami Jasmine bilang upuan para hindi daw po ako nahihirapan na na magsulat. Para ka nasa VIP, no? Ako pa yung ginawa mo para mapanood din. Yan. Ito po. Yan po ay, ito po yung binigay sa akin. Ito po yung binigay sa akin at binili ni Mami Jasmine, no? Ito ay regalo niya sa akin. Kasi natutuwa daw po siya dahil ako ay nagde-depend ng church. Kaya sabi niya sa akin, Sanrio, bibilang kita ng upuan. Sabi ko, bakit Mami? Para mas lalo kang maging komportable at mas maganda ang nilalatag, no? Uy, mamaya, mga guys, manood po kayo doon sa Bring It On Dialogue, maglalatag tayo. Huwag nyo pong susuportahan ang live presentation ni Alexander Santos. Ang kanyang mga presentation, pagdating sa kanya kinaanibang simbahan, which is siya ay isang Baptist, ay nagdudulot ng galit sa ating mga tao. Hindi po dapat yan tinotolerate. Hindi yan sinusuportahan. Kung titignan po ninyo ang mga nagiging latagan sa Russia TV, tignan nyo at pasukin ninyo ang lahat ng presentation ni Alexander Santos doon, walang ginawa kundi siraan ang mga debatista. Ako ang pinakahuling gaganyanin niya at hindi ko nahahayaan na may mga taong debatista pa ang wawalang yain niya sa mismong live presentation na kung saan ang ginagamit niya ay ang Russia TV. Hindi ko alam kung bakit tinotolerate ni Russia Vista ang ganitong usapin at paksa. Kung ang isang paksa ay hinagbubunga ng galit sa tao, yan ay dapat iniiwasan. Bakit? Dahil naka-live yan. Naka-live yan. Si Mami Esther Marasigan, si Mami Roselyn M. Ugay, si Kuya Apostolic Faith. Hindi sila kapanalig ko, pero bakit mga kaibigan ko sila? Ang dami kong protestant na mga kaibigan, bakit hindi nila ako ginaganyan? Dahil nagpapakita ako ng respeto sa kanila. Pero siya, pag kayo sumalungat sa kanya, ilalive niya kayo at wawasakin niya ang inyong mga pagkatao. Kaya uulitin ko, mga kapanalig, anumang live presentation na gagawin ni Alexander Santos, please, wag po natin suportahan. Hindi po nakakabuti ang kanyang paghahayag ng aral. Wag po nating suportahan ang mga mangangaral na walang ginawa, kundi dumihan ang dignidad ng mga tao. Babae pa yung nilive niya, may mga anak, may asawa, may pamilya. Kawawa naman po sila. Wag po nating suportahan, I repeat, no? Ang presentation ni Alexander Santos, hanggat nga po maaari kahit ang Russia TV, wag na. Doon po tayo sa Bring It On Dialogue. Hindi po maganda yung ganyang sistema. Hindi maganda na ikaw ay isang debatista, sisiraan mo ang dangal at dignidad ng hindi mo kapanalig. Doktrina ang gibain mo. Wag ang mga pagkatao dahil kawawa naman sila. Suportahan po natin mga kapanalig ang Bring It On Dialogue. No? Ang Bring It On Dialogue. Ang sabi ni sa akin, ni Alexander, mag-ama daw kami ni Kuya Nash Buenavides. Pues, sila naman ni Kuya Rasha ang mag-ama ni Alexander Santos. Sige, mag-ama laban sa mag-ama. Tignan natin Alexander Santos kung saan ka pupulutin. Ito po yung binigay sa akin na upuan. No, salamat po sa mga sumusuporta diyan, no? No?
Kasi Kuya Dayuhan, Kuya Kalawakan, na nababasa ko po yung inyong comment, maglalatag siya mamayang 9 p.m. patungkol sa pagkatao ko. Hindi naman po ako natatakot. Kasi nailatag ko naman din po yan sa page ni Kuya Jando. Ang ikinababahala ko, kung ito ay nagpatuloy at magpapatuloy ang ganitong sistema, ang mangyayari sa bawat debate platform, ganito na ang magiging sistema. Nawawala na yung kabanalan. Gumagawa ng debate platform ang mga tao para pagtalunan ang mga aral na kinaaaniban nila. Kung mananatili na ganito ang sistema na ginagawa ni Alexander Santos, yan ang makakamulatan ng mga tao. Mawawalan tayo ng pag-ibig sa isa't isa. Ang lagi na lang natin wawasakin kung ano ang nakikita ng mata. Hindi po ganyan ang tunay na debatista. At hindi rin dapat maging ganyan ang totoong debating arena. Ang debating arena, tayo ay nagdidigmaan at naglalabanan sa pamamagitan ng aral. Pero kung ganyan, ito-tolerate yung ganyan, hindi po ako papabor. No? Si Kuya Rasha, kaibigan ko. Yes, mabait si Kuya Rasha. Pero ang itolerate niya, yung ganyang sistema, hindi mawawala ang pagkakaibigan namin. Alam niyo naman po na prangka ko. Nananatili ang pagkakaibigan namin ni Kuya Rasha, pero nagagalit ako sa pamamaraan niya. Hindi po tama yung ganyan. Kilala si Kuya Rasha na magaling na moderator. Bakit anong nangyari? Bakit naging ganito ang sistema sa Rasha TV? Hindi natin pwedeng panoorin lang yung ganitong plataforma. Hindi tayo pwedeng tumingin na lang at titigan sila at hayaan na sirain at dungisan ang dangal ng bawat debatista kapag hindi nila gusto. Magsalita po tayo. Huwag nating suportahan. Mali ang pagsuporta sa ganyang sistema. Kaya para matigil na yung kahibangan ni Alexander Santos na yan, dahil nagpapapansin lang yan, no, wag po natin suportahan ang kanyang live presentation mamaya. Magkakaroon po ako ng live presentation at meron pong bagong ampon, si Kuya Nash. Kung kami ay mag-ama, meron po kaming inampon, no, galing po sa Pearly Shell. Papakilala ko po sa inyo ang bago naming ampon. So, magkakaroon na ako ng kapatid. Sang-ayon ako sa iyo na kung itolerate niya si Alex, maski ako mapipilitang humatol ng matuwid. Tama po, Kuya Kal. Hindi naman po tayo nagagalit dahil si Kuya Rasha ay hindi natin kaibigan. Mataas po ang pagrespeto natin kay Kuya Rasha. Pero yung pag-tolerate na ginagawa niya dito kay Alexander Santos, yun yung mali. Hindi ko naman po tinitignan si Kuya Nash, si Kuya Rasha na masamang tao. Hindi po masamang tao si Kuya Rasha, mali na yung ginagawa niya. Bakit natin ito tolerate yung mga maling latagan? No? Ay, Tatay Kal, ikaw po talaga ang tatay ko. Alam mo yan. 'Di ba? Si Kuya Nash kasi, lagi sinasabi ni Alex na mag-ama daw kami. Kaya sinabi ko, di kami na mag-ama. Lagi naman niyang sinasabi, ano ka ba tatay? Ikaw ang original kong tatay, wag mong pagselosa si Kuya Nash. Hindi naman kami mukhang mag-ama eh. Tayo ang mukhang mag-ama. So ito upuan, ito po yung binigay sa akin ni Mami Jasmine. No? Pinadala niya po ito sa akin. 2 pirasong upuan. Yan, para meron po akong magamit na upuan. Kasi alam nyo naman po na wala akong gamit sa bahay. So, para hindi po ako mahirapan sa aking pag-aaral, tanggalin mo din sa likod. Binigyan niya po ako ng upuan. Ito po. Kaya po sa inyo pong lahat, mga kapanalig ko, no, shout out sa 9 viewers, wag po nating suportahan yung mga latagan na kung babasahin nyo ang konteksto, ay parang pangchismosa. Wag po nating Wag po nating susuportahan yon. Kasi alam naman po nating mali. Ang tunay na Katolikong Kristiyano, at hindi lang Katoliko, tayong lahat ng mga Kristiyano, tayo dapat ay namamagitan. Tayo dapat ay nagbibigay ng bunga na mabuti sa iba. Nagpapakita ng pag-ibig, nagpapakita ng pagkakaisa, nagbibigay at nagdudulot ka ng kapayapaan. Pero kung ikaw ay maglalatag ng isang doktrina para ituwid mo, sabihin mo na ikaw ay magaling,
Nakadepende po yan eh. Hindi po tayo dapat naglalatag ng kasiraan ng ibang tao. Dapat doon po tayo sa sa aral lang. Ikaw nawa ang maging ilaw sa mga taong nadidiliman. Pero kasi dito kay Alexander Santos, ang ginagawa niya, nilalait niya lahat ng tao, mapadebatistang Katoliko man o Protestante. Hindi po tama yung ganun. Marami po akong sinalihan ng Katolikong organization, hindi po ganyan ang tinuturo nila sa akin. Kung tayo talaga ay tunay na Kristiyano, dapat ang nakikita sa iyo si Kristo. Pero ang ginagawa ni Alexander Santos, kapag may nakikita siya na sinisiraan niya, pinapalakpakan niya at tuwang-tuwa siya sa galak. Ganun ba ang tunay na lingkod ng Diyos? Matuwa ka dun sa kapwa mong naghihirap? Ganun ba ang tunay na lingkod ng Diyos? Magalak ka na sinisiraan mo yung tao? Yun po ay maling sistema at pamamaraan. Kaya kung hindi po titigil si Alexander Santos sa ganyang klaseng pamamahayag, ako na po mismo ang nakikiusap sa mga kapanalig ko dito. Wag nyo pong suportahan ang Russia TV. Bumuo ng bagong platform si Kuya Nash Benavides na siyang nagmamay-ari ng Debaters Convention noon, ng bagong platform. At nandoon na rin po yung mga ibang mga kaibigan kong Protestant. Nagkakalaman na po siya. At pinopromote ko na din po yan sa punto por punto. Suportahan po natin ang page ni Kuya Nash Benavides, yung Bring It On Dialogue. Suportahan po natin ito para po sa kahit papaano ay magkaroon na po ng kaayusan at direksyon yung mga debating arena. Ayoko pong kamulatan yung ganitong sistema. Hindi po maganda ang ganitong sistema na ang makikita at mapapanood natin, paninira nila. Imagine niyo, magtatapik siya, sasabihin niya, pera-pera ang mga iglesia. Sisiraan niya ang Jehovah's Witness. Hindi tama yung ganun. Mali yung ganun eh. Ako, tagal ko pong dumedebate. Never kong sinabihan na ang Jehovah's Witness, pera-pera lang. Never kong sinabi na demonyo si Allah. Kung ano ang paksa, yun ang pag-usapan. Pero maling-mali na lait-laitin niya yung mga iglesia ng mga Protestante. Kinakaaniba nila yan, mahal nila yan. Aral lang tayo. Kagaya ng Protestanteng ito na si Alexander Santos, wag nyo po yang suportahan. Sa lahat ng mga Kristiyano na merong debating platform, wag nyo po yang isali. Lahat po ng pinasukan niya na platform na sira. Pumasok yan sa DevCon, tinanggap yan ng maayos. Ano ang nangyari sa DevCon? Nagkagulo. Ngayon, bumuo si Kuya Russia ng debating platform. Ano nangyari ngayon sa Russia TV? Nagugulo. Maunti-unti yang masisira. Destroyer yan si Alexander Santos. Huwag niyong paniwalaan ang lahat ng kanyang sinasabi. Mamaya, sa Bring It On Dialogue, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang ginawa niya sa akin. Hindi po totoo lahat ng sinabi niya. Maling-mali. Tinitwist niya yung istorya para magmukha siyang biktima. Hindi po yun totoo. Ang mga nakakaalam ng tunay na nangyari regarding dun sa aming dalawa ni Alexander Santos ay yung mga totoong buhay na saksi na mga kaibigan ko. Kami ay nag-uusap niyan sa video call. Maging ang ibang mga Protestant alam yan. Dahil bago siya nag-offer sa akin, kinikwento ko po yan. Hindi po kami nag-uusap ng dalawa lang. Meron kaming GC, alam ng mga kaibigan ko yung tunay na nangyari. Kaya ganito ako ka-confident. Kaya wag po tayo susuporta kay Alexander Santos. Tignan nyo po yung Big Four na ginawa nila sa Russia TV. Tignan nyo yung bunganga ni Alexander. Hindi po ganon ang isang magaling na debatista. Hindi ganon. Hindi ka dapat nagmumura. Hindi ka dapat nagsasalita ng mga salita na pwedeng masaktan ang isang tao. Ang tunay na debatista, sasaktan mo lang sila sa aral dahil tama ka. Yun lang yun. Pero ang ginagawa niya, para siya ang maging sabihing mas magaling, ang ginagawa niya, sinisiraan niya yung mga tao. Kawawa naman. At meron po talaga sa aking lumapit, na doon sa ROG, binanggit ko na sa inyo kanina, mga babae. Isipin nyo mga nanay, ginaganyan niya. Hindi ganun. May mga pamilya yan, may kamag-anak yan.
na maaaring masaktan at ma-offend. Kaya nga ako, hanggat maaari, hindi ako nagsasalita ng personal na pang-atake sa mga hindi Katoliko kasi may mga kapatid yan. May nanay at tatay yan. Ayokong ma-offend sila. Hindi lang yung tao ang titignan mo. Titignan mo na ang bawat tao ay may pamilya. Na hindi lang yung taong yun ang maaari mong masaktan. Maaari mo ring masaktan ang pamilya mo. Kagaya ko, yung ginawa po sa akin ni Alexander Santos, ngayon nagpo-post ng ganyan, nagagalit ang pamilya ko. Galit na galit ang pamilya ko. Ang kapatid ko, galit na galit kanina yung umiyak ako sa live, sa sobrang galit ko. Kasi may pamilya ko, hindi niya naisip yun. Dahil ang iniisip lang niya sarili niya. Na ang feeling niya sa ganyang pamamaraan, masasabing panalo na siya. Hindi po natin dapat ugaliin na isipin na kapag ikaw ay na personal attack sa isang tao, panalo ka. Hindi. Nagmumukha kang walang pinag-aralan. Dahil ang tunay na may pinag-aralan, may konsensya. Nag-iisip bago magsalita at tinitignan yung magiging bunga ng sinasabi. Ganyan po ba ang dapat nyong tularan, Alexander Santos? Ganyan po ba yung dapat nating itolerate? Yan po ba ang gusto nyong makamulatan nating mga debaters na lumalaban sa ating doktrina, ganyang pamamaraan? Hindi po ba? Hindi. Kaya sa lahat po ng mga debatista, Katoliko man o hindi Katoliko, magkaisa tayo na patigilin yung ganyang sistema. Magtulungan tayo, kasi hindi ko din kaya mag-isa lang akong bumuboses ngayon. Kung magsasama-sama at magiging isa ang mga boses natin kahit magkakaiba ang ating paniniwala sa ating pananampalataya, matitigil yung ganyang sistema. Hindi na po maganda ang nangyayari. Marami ng taong naaapektuhan, marami ng taong natatapakan ni Alexander Santos. Dapat po tayo mismo, kahit hindi tayo magkakapanalig, kahit man lang siguro sa disiplina, magkaisa tayo para matigil sila. Kahit tingnan nyo po yung Russia TV, yung mga content doon, hindi siya nakakabanal. Nagdudulot at nagbubunga siya ng galit sa mga manonood. No? Kaya po, sana po lahat po tayo ay magkaisa. Lalo na po yan si Anthony Gomez. Lahat po ng mga live ko, wala yang ginawa kundi ma-personal attack sa akin. Anak-anakan at alaga ata yan ni Alexander, kaya ganyan din ang ugali, Judas. No? Si Alexander Santos, ay si Anthony Gomez ay alaga ni Alexander Santos. Sa totoo lang po, napakahudas ng ugali niya. Lahat na lang po ng live, hindi ko naman po siya pinapansin. Naglalatag ako ng nagpe-presentation ako regarding sa Catholic doctrine, papasok doon kung ano-ano sasabihin sa akin. Kaya po, nananawagan ako sa lahat ng mga Katoliko na suportahan nyo yung ganitong advocacy ko. Hindi na po maganda yung nakikita at ayokong mamulat ang mga tao sa ganyang pamamaraan. Ang pangit po, nagigising ka sa umaga, makikita mo, puro negative words. No? Puro negative words. Dapat pagigising tayo, ang maririnig natin, positive, love, doctrines. Yan ang tama. Hindi yung maglalait siya ng mga kababaihan, ilalive doon. Ang masakit pa sa akin, bakit hindi sa akin sinabi? Ako pala ang topic. Bakit hindi sa akin sinabi? Kasi meron silang kinikilingan. No? Meron silang pinoprotektahan. Bakit ganon? Bakit hinahayaan ni Kuya Russia Vista na wasakin at siraan ang mga debatista? Hindi ba nila alam na kaya may tumatanggap sa Russia TV dahil sa mga debatista? Paano kung ang mga debatistang yan umalis sa Russia TV? Sa tingin nila, magpapatuloy pa ang Russia TV? Hindi na. Dahil sa mga katulad ko, katulad ng mga iba't ibang protestante, kung bakit tinatangkilik ang Russia TV dahil may dumidebate. Sinong gaganahang dumibate kung ganyan ang sistema? Sinong gaganahan na makipag-cooperate at makiisa sa itinatag niya na Russia TV kung ganyan ang nakikita mo? Hindi ba? Walang gaganahan hanggang sa tuluyan ng mawala ang Russia TV. Ganun lang po yun. Kaya kung hindi rin sila marunong gumalang sa protestant, hindi tatangkilikin ng protestant yan. Sinong lalaban sa mga Katoliko doon? Wala na sila. Kaya wag nilang titigan at tignan na kahit hindi Katoliko, yan ay kaaway mo. Hindi.
Dahil kung ang setup ng utak mo o ang mindset mo, kaaway ko ang hindi Katoliko, sino pa ang magpro-promote ng Russia TV? Wala na. No? Kaya ako po ngayon ay nagsasalita sa inyo. Hindi lang po dahil sa ginagawa niya sa akin. Sa totoo lang po yung ginagawa niya, sanay na naman ako. Pero to ay ginagawa ko para sa mga kapwa ko debatista. Pinoprotektahan ko sila. Karapatan nilang tumanggap ng paggalang. Karapatan nilang tumanggap ng pagrespeto. Hindi po yan dapat binabastos. Ako po, nakilala ko ni Kuya Jando. Nakikita nyo naman po yung mga presentations ko. Nagbago ba ang ugali ko? Hindi. Nanatili pa rin akong si Sanrio. Nakilala nyo at kaibigan ninyo. Hindi, wag mong ilagay ang karangalan mo sa ulo mo dahil yayabang ka. Masyado nang tumaas ang tingin ni Alexander Santos sa sarili niya. Na ang pakiramdam niya Bible scholar na siya. Na ang pakiramdam niya, siya na yung pinakamagaling. Biruin nyo, naglalaban kagabi. No? Nilalatagan nila ako. Ang Big Four daw, ha? Big Four, partida, mag-isa lang ako, ha? Big Four Baptist. Binubutasan ako bilang defender ng simbahan. Big Four. Naglalatag ang mga Katoliko, ayon sa kanilang kasaysayan, biglang nag-turn off comment. Bakit nyo tino-turn off comment yung mga tao na gustong magsalita? Ano ang nakakatakot? Kung alam mo ang aral mo at ikaw ay confident sa nilalatag mong aral, bakit mo tinurn off comment, Kuya Rasha? Hindi pwedeng hindi mo alam. Dahil nung mga panahon na yon, nagko-comment ka pa. Sabi mo mag-gather ng tanong. Bigla kaming hindi lahat makapag-chat. Bakit? Dahil inutos sa'yo yan ni Alexander Santos. Ganun lang kasimple yun. Hindi ako naniniwala at sa tagal nating sa tagal ng pagkakaibigan natin, Kuya Rasha, nagagawin mo yan ng may intensyon. Napilitan kang gawin na i-turn off comment mo yung latagan ng Big Four dahil inutusan ka ni Alex. Si Alexander Santos ang nag-utos sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang reaksyon mo pag si Alex ang nagsasalita. Karapatan ng mga written debaters na i-express ang kanilang saloobin pagdating sa pananampalataya, karapatan naming lahat yan. Bakit tinurn off ang comment? Habang binubutasan ako bilang isang Katoliko na which is kapanali kita, Kuya Rasha, hinayaan mo sila na bugbugin ako doon sa nilalatag nila. Wala akong naging laban. Bakit turn off ang comment? Paano ako magsasalita doon sa video call kung saan sila naglalatag, sinipa mo ko sa Russia TV? Paano ko ipagtatanggol ang sarili ko? Bilang isang Katoliko, sana manatili tayong totoong Katoliko. Bilang isang Katoliko, sana tumindig ka bilang isang Katoliko. At bilang sa nagtatag ng Russia TV, sana tumindig ka na mabuting tagapagtatag. Hindi mo yan dapat tinotolerate si Alexander Santos. Sa tingin niya, may manonood ng live? Nako, seryoso siya? Sa tingin niya, may manonood, anong matututunan sa kanya? Ang ilalive ko ay history ng Bible. Doon sa mismong latag ng Big Four, may mapapala pa ang tao sa akin. Dahil maglalatag ako ng kasaysayan ng Biblia, historically and Bible-based. Ayon mismo doon sa pinagbubutas nila doon ng Big Four. Doon sa lalatag niya, anong mapapala ng tao? Sa tingin ba niya, interesado ang mga tao sa buhay ng ibang tao? Sa tingin niya, mag-i-interest ang mga Katoliko dahil lang sa pangalan ni Sanrio. Babanggitin niya, sa tingin niya, paniniwalaan siya ng mga Katoliko na ganun ako. Kumukuha lang yan ng views, nagpapapansin. Ang tunay na magaling na debatista, hindi mo kinakailangang manira. Dahil kung talagang matalino ka, sisikat ka sa aral na dala mo.
kikilalanin ka bilang isang debatista kasi yung dala-dala mong doktrina ay matibay. Bakit yung mga protestant, may mga magagaling na debater na protestant? Si Kuya Camacho, si Ferdinand Camacho, kahit na nagkaroon sila ng paglalaban ni Father Darwin, pero sa SDA, magaling siya. Kasi tumapat siya sa pare. Diba? Si Kuya Jumong, lumalaban. Nakitaan nyo ba si Kuya Jumong na nagsalita ng nagmumura doon? Hindi. Ganon ang mga magagaling na debater. Hindi mo kailangang manira. Ang dala-dala mo aral. Ganon lang yun. Tapos, ina-expect niya, panonoorin siya ng tao. Sinong maniniwala? Kilala ko ng mga kapwa ko Katoliko. Hindi ako kahit kailan nanira ng kapwa ko debaters na ganito yan, ganyan yan. Pagtapos namin maglaban, magpapasalamat ako, aalis na ako. Kasi yun lang naman ang tungkulin ko, magdebate. O pagtapos namin magdebate ng protestant, magti-thank you ako, aalis na ako, hindi na ako nakikipagbangayan. Kasi tapos na yung laban, bakit pa kami kailangan magtalo? Tapos na nga yung debate, hindi yung ganyan. Kaya hindi ko alam kung ano ba yung tama nito, ni Alexander Santos, bakit lahat na lang ng protestante ginaganyan mo? Katotoo lang po, pinakausapan ako ng mga protestant na ipagtanggol ko sila. Imagine niyo protestant, nakikiusap sa akin sa Rio. Bakit hindi makalaban ng mga protestante sa inyo? Kasi may mga pamilya yan, nakakahiya. Alangan naman makipagbangayan ng mga protestante sa inyo na may asawa at anak. Siyempre nakakahiya dahil ako namumuhay ako ng single at solo flight naman dito sa bahay. Ako ay may karapatan na ipagtanggol ko sila. Kukuha ka ng content mo para makapag-content ka, Alexander Santos, wawasakin mo ang dignidad ng mga debatista? Kukuha ka ng content, ang gagawin mo dun sa content mo para makilala ka, wawasakin mo yung mga naglalaban-laban ng faith, personal attack, live. Si Kuya Rasha Vista naman, tinotolerate. Can you imagine? Diba? Maglalatag siya, content creator, ang content niya pa, wasakin ang mga debatista. Yan ba yung magandang content? Lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala ayon sa pananampalataya. Pero tayong lahat mismo ay sinasagasaan na ni Alexander Santos, kaya dapat tayong lumaban. Hindi yan tinotolerate. Namimihasa kasi walang pumapatol. Nagkamali siya, ako pa. Sanrio talaga. Nagkamali siya ng tinalo. Kaya namimihasa yung ganyang ugali niya kasi walang pumapatol. Hindi siya pinatulan ni Kuya Nash. Hindi nagbubunga nga si Kuya Nash. Hindi nagbubunga nga ang DevCon. Nagkamali siya ng pinatulan, ako talaga? Kaya ganyan siya. Feeling niya lahat ng tao takot sa kanya. Kaya ganyan kalakas ang loob niya na wasak-wasakin na lang yung mga iglesia natin. Na nagtayo daw, pera-pera lang daw tayo. Papayag kayo? Yung mga kinaaniban ninyo na may mera? At take note, live. Papayag kayo, tatanggapin ng sikmura nyo yon? Papayag si Kuya Rasha na sinasabihan ni Alexander Santos, ang simbahang katolika na may mera? Katoliko siya? Hindi, di ba? So para bumagsak yang si Alexander Santos, lahat tayo, mga Kristiyano, magkakaiba man ang ating pananampalataya, gibain natin yan. Huwag niyong suportahan. Kung paano niya kayo tratuhin, ibalik nyo sa kanya para maramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng ugaling meron siya. Kung ano ang ugali niya, iparamdam mo kung gaano kasama ugali niya. Ibalik nyo, idepensa nyo ang simbahan nyo. Magkaisa tayo. Napakayabang niya, piling niya lahat na lang ng bagay, kontrolado niya. Sino siya para magpabagsak ng tao? Diyos ba siya? Ang nagpapabagsak sa tao, sa karangalan, no? At sa pamumuhay, Diyos lang ang may karapatan.
Sino siya para magpabagsak ng tao? God, Diyos? Ano siya? Kinikilala nating lahat? Kasama ang Protestant at Roman Catholic Church, siya ang scholar natin? Para ganun na lang kadali sa kanyang magdesisyon na pabagsakin ng tao? Wow! Hanip! Scholar? Bible scholar? Ni hindi nga siya kinikilala ng mismong mga Baptist? Kaya yan mapuputol ang sungay niyan kung tayo mismo ang babali. Baliin natin ang sungay niyan para matauhan si Kuya Rasha. Kung mahal natin si Kuya Rasha, gisingin nyo. Huwag nyong itolerate yung ganyang mga programa. Gisingin nyo si Kuya Rasha, ayoko ng ganyan. Hindi pa pwedeng manatili yung ganyang sistema. Kaya yun po ang masasabi ko sa inyo. No, mamaya po magchika-chikahan tayo. No, meron tayong live presentation sa Bring It On Dialogue. Nandoon na po yung mga ibang mga debaters na mga kaibigan ko. No, yung iba doon. At unti-unti po ay nakikilala na rin yung Bring It On Dialogue. At lalamanan na natin ng iba't ibang mga content biblically. No, pangsimbahan, labanan ng mga aral. Ganun po ang Bring It On Dialogue. Wag po tayo dyan sa Rasha TV. Hindi po maganda ang sistema. Doon po tayo sa Bring It On Dialogue. Doon kung saan matututunan ninyo pa yung mga aral ng mga iba't ibang protestante, paano sila dumepensa. Kasi ganoon naman dapat. Aralin din natin yung mga aral nila para magkaroon tayo ng connect-connect kung paano tayo dedepensa. Mas may matututunan tayo doon kaysa po sa Rasha TV. Ano pong matututunan nyo doon? Sisiraan lang niya ako. O pag nasiraan ako sa inyo, nagbago ba ang buhay nyo? Nalungkot lang kayo at nagalit. At sa mga taga-subaybay ko, wag na rin po kayong manood. Ayoko rin po kayong nasasaktan at na-o-offense sa ginagawa niya sa akin. No, ayoko rin po kayong makaramdam ng kalungkutan. Mas maganda kung mag-e-excel tayo ng effort dun sa mga bagay kung saan tayo mas magiging magaling. Dun tayo pumunta sa mga lugar kung saan ka matututo. Huwag po tayong pumunta doon sa mga lugar kung saan kayo magiging malungkot at masasaktan. Ayoko po kayong malungkot, baka kung ano-ano lang ang sabihin niya, baka murahin niya pa ako doon sa live na yan. Masasaktan lang din po yung mga kaibigan ko. Kaya sa inyo po na mga kaibigan ko, doon na po tayo ngayon sa tawag nito, Bring It On Dialogue. At least doon po, makakapaglatag ng maayos yung mga Protestant regarding sa kanilang mga doktrina ng may kapayapaan. Nang walang nang huhusga sa kanila. Kasi pag nandyan po kayo sa Rasha TV, huhusgahan lang po kayo. At yan ay tinotolerate nila. Ayoko rin po na mangyari yan sa ibang mga Protestant dito. Hindi po ako natutuwa sa ganyan. Kasi kahit na hindi sila Katoliko, tao yan katulad ko. At alam ko yung pakiramdam dahil matagal na akong nababash. Ayoko pong pagdaanan nila yan, hindi po nila yan deserve. Hindi po purkit Protestant masamang tao na. Huwag po sanang ganon ang ating mentalidad. Sa doktrina, sige, maglabanan tayo. Pero wag nating isipin na ang mga hindi Katoliko ay masasama na. Na ang mga Katoliko ay masasama din. Lahat po tayong mga tao ay nilalang ng Diyos. Nagkakaiba lamang tayo doon sa aral na inilalatag natin. Kaya iwasan po natin na magsalita ng mga hindi magagandang aral. Iwasan nating magsalita ng mga hindi magagandang salita lalo na pag tayo ay naka-live. Dahil hindi po yan nakakapagpataas ng karangalan. Ang isang masamang pananalita ay nakakababa ng dangal. Kaya kung gusto mo Alexander Santos na magkaroon ka ng mataas na karangalan, matuto kang magpakumbaba. Matuto kang gumalang para tingalain ka ng mga taong nasa ibaba dahil alam nila na mabuti kang tao. Dahil sa totoo lang, hindi ka mabuting tao. Ang ginagawa mong pagtulong ay ginagamit mo lang para kontrolin mo ang tao. Sorry to say, kahit na tinulungan mo ko, hindi ako nagpapakontrol sa tao dahil hindi ako bayaran. Hindi for sale ang pananampalataya ko. At lalong-lalo na, hindi mo ko pwede gawing aso mo. Dahil oras na pitikin mo ko, kahit ikaw pa ang nagpapakain sa akin, kakagating kita dahil mali ka. No? Kaya sa lahat po sa inyo, ito na po yung ating presentation. Dapat po talaga mag-unboxing lang ako, no? Pero hanggang ngayon hindi ako makaget over, no? Nagpo-post na naman siya ng kung ano-ano. Yun na lang po siguro yung
yung sana maging support nyo sa akin, wag na lang po natin silang suportahan. Ang Russia TV at saka ang si Alexander Santos, wag po natin siyang tangkilikin. Kasi hanggat pinapansin nyo yan, lalo lang yang magpapapansin. Hayaan na lang po natin silang mangisay. No? Doon na lang po tayo sa Bring It On Dialogue. May napala pa tayo at may natutunan. Dito po kay Alexander Santos, wala po kayong mapapala dyan. Masasaktan lang po kayo sa maririnig nyo sa kanya. Masakit sa tenga. No? Ganun din po sa Russia TV. Kapag meron kayong makikitang content na hindi biblical, wag nyo na pong panoorin. Hindi po siya nakakabuti sa paningin ng tao, sa pandinig ng tao. No? At sa mga hindi katoliko dito na mga kaibigan ko, sa mga protestant na mga kaibigan ko, no, magkaisa tayo, wag nating itolerate yan. Pag nakita nyo siyang nang babasto si Alexander Santos na iba, kuyugin nyo. Kuyugin po ninyo. Bungangaan nyo sa comment section. Kapag nararamdaman niya na nauubusan na siya ng kaibigan, titigil yan. Magtulungan tayo. Pag nakakita kayo ng ng comment, nagko-comment siya ng mga hindi magaganda, talakan nyo, titigil yan. Wala kasing pumapatol eh. Gusto niya nang magpapansin, gusto niyang may pumatol sa kanya, sige, simulan natin. Tayo ang maging tayo ang maging guro para tumino si Alexander Santos. Yun lang po at maraming salamat. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. God bless you po sa lahat po ng nanood, 14 live viewers. Salamat po at na-appreciate niyo ang maiksing latagan natin ngayon hapon na ito. Kita-kits po mamaya sa Bring It On Dialogue. Salamat po. Shoutout kay Kuya Jumong, kay Pablo Escobar, kay Mami Jasmine Lapian, kay Mami Lenny Danaw, kay Kuya Joel Andrew, kay Mami Esther Marasigan, kay Tatay Rico Aguilar Vitales, kay Mami Roselyn Ugay, shout out po sa inyo, no? Kay Mami Dane, no? Mami Edeline Kababag, shout out kay Kuya Kalawakan, kay Mami Marilu, teka lang po, ang bilis. Bakit ba ayaw niya bumaba? Kay Mami Marilu Soriano, no? Shout out po sa inyo. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin at sa mga nag-subscribe sa YouTube ko, shout out po at kay Mami Joanne din. Ganun din kay Kuya Jepoy, ang Pearly Shell ng AMS. No, mamaya siya po ang kasama ko na maglalatag patungkol sa naging doktrina ng The Big Four Baptist. Kita-kita po tayo mamaya. Salamat po and God bless you. Out.